Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng iyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingan puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmumula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo, at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Noong panahon ng Panginoon, ang mga pariseyo at eskriba, sila ang mga dalubhasa sa kautusan, pero kulang naman sa gawa. Sa panahon natin ngayon, magiging kaawa-awa ang sasapitin ng isang tao kung ang pagsunod lamang niya ay pakitang tao. Hindi natin maiaalis sa ating kapwa sa panahon ngayon ang pagiging makasarili at mapagkamkam ng kapangyarihan. Na kung minsan kapag naabot na natin ang tagumpay, tila bagay nawawala na ang Diyos sa ating buhay. Mahalaga sa ating buhay bilang tao na ako ay may kilalang Diyos. Ang Diyos na puno ng pagmamahal sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabila ng lahat ng pahakman ng aking kaisipan at kulang man sa kaalaman, pero nagpupumilit akong makasunod ayon sa kanyang kalooban. At doon ko nadama ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at sa pamilya ko. At ako ay nabago. At sa ngayon po ay naakay ako ng kapwa ko na nakalapit sa Panginoon at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon ko lubos na naunawaan na kung may nagawang mali o masama, lalong-lalo na sa Panginoon, at sa kanyang isinugo na lingkod ay may kaakibat na paparusahan at magiging kaawa-awa sa uli. Minsan, masakit tanggapin ang katotohanan, pero ito ang makapagbabago sa akin. At ngayon po, alam ko na kung ano ang mabuti at masama sa paningin ng Diyos. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupurit, pinasasalamatan kita, Panginoon, sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga buhay na salita. Naway maisapuso ko at maisabuhay, nawa, Panginoon, naming mabuting alipin ako sa iyo. Pagkalooban mo po ako ng pusong maunawain na marunong tumingin ng tama at mali, upang makasunod ako sa iyong kalooban, na hindi ako makagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong paningin. Patuloy niyo po akong gabayan ng inyong banal na Espiritu Santo na lahat ng aking gagawin ay maging tama at magkaroon ng takot sa iyo. Amen.